Matapos si Jemboy Baltazar, isa na namang binatilyo ang nabaril at napatay ng pulis kahit hindi siya ang target ng operasyon sa Rodriguez, Rizal. Katwiran ng pulis, self-defense ang nangyari. May report si June Veneracion. Pangarap sana maging pulis ng 15 anyos na si John Francis Ompad. Pero naglaho na ito matapos tuldukan ang buhay niya ng isang pulis. Linggo ng hating gabi sa Rodriguez, Rizal. Pauwi na ang kapatid niyang si John Ace nang buntutan daw ng magkaangkas na panay daw ang tawag sa kanya. Pakilala po na pulis. Mga lasing po kasi, tas nakasibilyan kaya di ko talaga iniisip na mga pulis. Iniisip ko lang po mga karnaper o hold upin po ako eh. Nang malapit na si John Ace sa bahay nila, tila parang may binubunot daw ang nakaangkas. Kaya binato niya raw ito ng helmet. Pagbato ko po ng helmet, nadaplisan po yung back ride, tas doon po bumagsak na din yung motor. Pagtayo na po ng driver, doon na po bumunot din ang baril, saka po ako pinagpapaputukan. Imbis na si John Ace, ang kapatid niya si John Francis ang napuruhan matapos itong lumabas sa kanilang bahay. Naisugod pa siya sa ospital, pero namatay rin. Kaya nung nakita ko, butas ng tiyan. Ang dami ng dugo, di ko kumalat. Parang natulala ako. Yan sana nung hustisya yung anak ko. Hindi biro magpalaki. Iniingatan mo na kahit kagat ng lamok, hindi barilin lang. Pulis pa ang babaril. Na yun din ang pangarap niya eh. Ang mga sospek, sina Corporal Arnulfo Sabilio na naka-assign sa Rodriguez Municipal Police Station at Jeffrey Baguio, isang sibilyan. Nakakulong na at nasampahan na sila ng reklamong homicide at attempted homicide. Maharap din sa kasong administratibo si Sabilio na nasuspindi na dati dahil sa illegal discharge of firearm. Hinihintay pa ang resulta ng medical test kung nakainom nga sila. Tumanggi magsalita sa media ang pulis, pero sabi raw niya sa kanyang hepe, self-defense. Magkwento doon na yung area kasi sir, napakaraming tao noon. Daming tao nga nag-inuman. Sabi niya, nagbigay lang siya ng warning shot. Pero ang malinaw sa ngayon ay ang mga paglabag sa police operational procedures na nagawa umuno ng pulis. Una, naka-duty siya at nagsagawa ng oplansita kahit hindi naka-uniforme. Pangalawa, may kasama pa siyang sibilyan. At pangatlo, ang paggamit niya agad ng baril. Nirelieve naman sa pwesto ang 5 iba pang pulis na kasama ni Corporal Sabilio sa kanilang presinto bilang parte ng administrative investigation. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May nakaambang dagdag at bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa isang oil industry source, 10 hanggang 30 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. Posible namang mag-rollback sa gasolina ng 10 hanggang 30 centavos. Nagsorry ang Department of Justice matapos mabatikos online kaugnay sa requirements para sa mga mag-a-abroad. Ayon sa DOJ, nagkaroon ng miscommunication tungkol sa bagong guidelines. Sa naturang proseso, sisikapin daw limitahan sa 45 segundo ang paunang interview sa pasahero. Aalamin kung saan sa dalawang kategorya ang biyahero, kung seasoned traveler o yung kung unang beses na mag-a-abroad, turista man o OFW. Paglilinaw ng DOJ para lang sa ilang first-time traveler na may red flag ang paghingi ng mga dagdag dokumento ng immigration. Kaya maaari silang hindi i-clear for departure o papuntahin sa Travel Control and Enforcement Unit para sa secondary interview na sisikapin daw limitahan sa 15 minuto. Huling Biyernes, bago ang school opening, pero ilang classroom sa Kawayan, Ilocos Sur, balot pa rin ng putik. Sa Tamurong National High School, madaming module, electric fan at printer ang nasira nang tumama ang bagyong Egay. Mahigit 100 desktop at laptop din ang binaha at hindi na mapakikinabangan. Susubukan daw ng mga guro na maayos sa mga binahang silid-paaralan. Sa Pulilan, Bulacan naman, shifting ang magiging klase dahil sa kakulangan ng classroom. Sa panayam ng Balitang Hali, tiniyak ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na may buffer stock ng mga libro at learning materials. Nais din nilang maging permanente ang blended learning bilang tugon sa kakulangan sa classroom.
Formal lang binuksan ng FIBA World Cup 2023 sa Philippine Arena sa Bulacan. Higit 50,000 basketball fans ang nagtipon-tipon para sa opening ceremony. Dinaluhan din ito ni Pangulong Marcos kasama ang anak na si Representative Sandro Marcos. Sa pagsisimula ng kompetisyon na naigang koponan ng Italy kontra Angola sa score na 81-67. Bigo naman ang Gilas Pilipinas sa laban nito sa Dominican Republic sa score na 87-81. Para makamenos gastos ngayong pasukan, ilang estudyante at magulang ang namili ng mga second-hand na libro. May nagbebenta na rin ito online. May report si Katrina Son. Kung check na ang tuition, uniforme at school supplies, handa na rin ba ang mga libro ng inyong anak para sa pasukan? Si Luisa Espiloy, kasama ang anak na nagpunta sa Recto sa Maynila para mamili ng mga libro. Mas tipid daw kasi kung second-hand books ang bibiliin kesa bago. Imbis na whole payment yung kalahati na lang or nasa higit pa yung nadi-discount. Kumbaga nasa 10,000 yung budget mo. Ayun na, overall na yun, libro. Hindi katulad na 4-5, nasa isang libro pa lang. Maging ang ilang estudyante, mas pinipiling bumili ng mga segunda manong libro. Wala naman daw pinagkaiba at nakatulong pa sa magulang nila. Mas affordable. Yung original na pong price is 3,700. Tapos nakabili po ako ng second hand for 750. So, malaki siyang help. Aabot umano sa halos 70% ang matitipid ng mga estudyante at magulang na bumibili ng mga libro sa second-hand bookstore nga na tulad nito. At ang mga librong ibinebenta rito, halos mga bago pa raw. Kaya naman talagang value for money raw. Si Filipina Tan, 30 taon na raw ang negosyong bookstore. Karamihan sa kanilang ibinebenta, second-hand. Kasi ma'am, ang mahalaga doon ay dahil mas mura ang second-hand kaysa brand new. Hindi nila afford niyan kasi mataas talaga ngayon ang mga books. Lalo na yung mga nursing, sobrang mahal. Pero mula nang magka-pandemya, hindi pa rin daw bumabalik sa dating lakas ang kanilang kita. Kaya pinasok na rin nila ang pagbibenta ng second-hand books online. Ang sikreto namin yung mag-online kami. Nabuhay kami sa online selling. Kasi kung hindi kami magbubukas noon, wala talaga kaming benta. Kailangan matyaga. At para sa mga magulang at estudyanteng praktikal, ika nga, don't judge a book by its cover. Dahil mapa-brand new o second-hand man, iisa lang daw ang laman at gamit nito. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalo pang lumakas ang bagyong Goring habang nananatili sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes pati sa eastern portion ng Babuyan Islands ng mainland Cagayan at ng Isabela. Huling namataan ng bagyong Goring, 260 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Mabagal ang pagkilos nito pa southeast. Pero posible pang magbago ang direksyon nito. Unti-unti yang maglulup at kikilos pahilaga sa mga susunod na araw. Palalakasin palalo ng bagyong Goring ang habagat. Sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas ang halos buong Luzon, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo sa hapon. Ganito rin ang panahong inaasahan sa linggo. May malalakas na ulan, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa Metro Manila ngayong weekend. Nasa step banks na raw ang cast ng Voltes 5 Legacy sa nalalapit nitong pagtatapos. Kilig overload naman ang bagong teaser ng upcoming Kapuso action drama series na Maging Sino Ka Man. May report si Lars Santiago. Gigil ng manuntok si Carding na ginagampanan ni David Licauco sa isang eksena ng upcoming Kapuso action drama series na Maging Sino Ka Man. Feel ko yung adrenaline kanina Parang first time kong ma-adrenaline sa eksena. Kasi first time kong maging action star. Wow. Pero ang ka-eksena niya, babae pala. Yan ay walang iba kundi si Monique, played by Barbie Forteza. Sa original scene sa pelikula, magdi-disguise ang karakter ni Barbie. Pero binago ito sa TV adaptation.
Aliw naman daw si Barbie, lalo't first time niyang mag-astang lalaki for a role. Ang saya ng experience, iba yung treatment din sa akin kasi nga yung character ko lalaki rin eh. So minsan pagka nakayuko ako, medyo hinahawi lang din nila ako. Medyo, ay kayo po pala yan. Sa bagong teaser, kilig overload agad ang eksena. Sa nalalapit na pagtatapos ng Voltes 5 Legacy, nasesepunks na raw ang cast. Nung last taping namin, hindi ko napigilan yung luha ko talagang. After namin magyakapan, tumalikod ako sa kanila, iniyak ko lahat. Nafe-feel na namin na parang hindi pa kami makapaniwala na matatapos na tong 3-year chapter ng buhay naming lahat. But of course, we're also so excited kasi isa rin sa mga best parts ng series na to is yung finale namin. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maghapong makulimlim sa Batanes na nasa signal number 1 dahil sa bagyong Gurin. Kanina isang eroplano ang hindi nakalapag sa Batanes Airport at bumalik na lang sa Maynila dahil sa biglang buhos ng ulan. Hindi man inaasang maglandfall ang bagyo, pinaghahandaan pa rin ang posibleng epekto nito. Nauna na dumating sa lalawigan ng food packs mula sa DSWD. Sa Ilocos Norte nagsimula ng bumuhos ang mahinang ulan. Ang ilang magsasaka sa bayan ng Pasukin, sinamantala ang ulan para magtanim ng palay. Pero ang ilang residente nangangamba lalo't bumabangon pa lang sila mula sa hagupit ng bagyong Egay. Nakakaayos lang po yung bahay namin. Yero po yung nadidingding namin sa bahay po. Saka mahirap. Nakataas na ang no ceiling policy sa probinsya. Makulimlim at panakanakang ulan na rin ang naranasan sa Cagayan. Umiiral din ang no ceiling policy. Isinailalim sa areas of immediate concern ang 10 bayan na unang maaapektuhan ng bagyo. Pinayuhan na ng PDRRM ang mga nakatira sa bahaing lugar na maghanda sakaling magpatupad ng preemptive evacuation. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Pinay ang binigyan umano ng libreng biyahe pauwi ng Pilipinas. Pero ang kapalit ay pagdadala ng bagahe. Ang di raw niya alam, droga pala ang laman nito. May spot report si John Consulta. Kapalit daw ng libreng pag-uwi sa Pilipinas, isang item ang kailangang ihatid ng isang Pinay galing Ethiopia. Pero ang di raw niya alam, 18 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine ang ipinadalang bagahe sa kanya. Nadakip siya sa naiya kagabi. Ang nag-alok sa kanya ng libreng biyahe, kapwa Pinay na nakilala sa Facebook. Hindi ko naman nakakalain ng ganun eh. May inano siya, sabi ko ay baka drugs. Di naman daw. Inalok din daw siya ng 100,000 pesos kapalit ng pagdadala ng item dito sa bansa. Nagsisisi raw ang suspect dahil nagtiwala siya. Patuloy ang investigasyon tungkol dito. Matapos ang ilang araw ng pakikipag-chat, pumayag makipag-eyeball ang isang lalaking wanted sa pang-aabuso sa sarili niyang anak. Ang di niya alam, isang undercover policewoman ang tatagpuin niya. Sa kanilang eyeball site sa San Fernando, Pampanga, tuluyang dinakip ang suspect. Nahanap siya sa patong-patong na reklamo matapos umunong abusuin ang 12 anyos niyang anak na may anxiety disorder. Nagulat po ako, nabigla kasi hindi ko na-expect na sariling anak. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. Nang buksan ng mga otoridad ang pulang kotse na ito, tumambad sa kanila ang 200 kilo ng tsaa-bu o droga na binalot sa packaging ng tsaa. Ang kotse, 6 na araw na rin daw nakaparada sa open parking lot ng isang mall. Ayon sa NBI, aabot sa 1.4 billion pesos ang halaga ng mga droga. Kumukuha na ang NBI ng kopya ng CCTV para matukoy ang nagmamaneho ng sasakyan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumuko na si dating US President Donald Trump para sa kinakaharap niyang kaso kaugnay ng 2020 US elections. Dumating sa Atlanta, Georgia si Trump sakay ng kanyang private plane. Dumiretso siya sa Fulton County Jail kung saan siya kinuhanan ng mugshot. Ito ang kauna-unahang mugshot ng isang dating Pangulo ng Amerika. Matapos ito, pinakawalan din siya at bumalik siya sa New Jersey. Muli niyang pinabulaanan ang aligasyon. Nagugat ang kaso nang tumawag si Trump sa isang election officer sa Georgia para hanapan siya ng boto noong 2020 at mabaliktad ang pagkatalo niya doon kay Joe Biden. Ito na ang ika-4 na kasong kinakaharap niya.
emotional si Miley Cyrus sa newest single na Used to Be Young. Reflection daw kasi ito ng kanyang wild and crazy youth na nag-transition sa kung ano siya ngayon. Sa social media accounts niya, sinabi ng American singer-songwriter na isinulat niya ang kanta 2 years ago. At kahit release na, hindi pa rin daw ito talagang natatapos. Dahil gaya raw ng kanyang buhay, it is unfinished yet complete. Cause I used to be young. Pasabog din ang danceable pop single ni Selena Gomez. Tungkol naman yan sa independence and empowerment after breakup. Ito ang comeback song ni Selena na featured pa ang kapatid niyang si Gracie. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon. May newly released single din ng global K-pop superstar group na Blackpink. Ang The Girls ang official soundtrack ng kanilang exclusive mobile game na Blackpink The Game. Featured dito ang 3D avatars ni na Jisoo, Lisa, Jennie at Rosé. Yan ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.